Sa umpisa pa lang ng pelikula, ipinakilala na agad si Young-ji, isang promding estudyanteng kararating lang sa lungsod. Bit-bit ang isang maleta at 5 kilong kaba, naglalakad siya papunta sa bagong boarding house na titirhan niya habang nag-aaral. Pagdating niya sa boarding house, todo sigaw siya ng tao po. Tao po. Pero ang sumagot lang ay, mga ungol. Oo, yung tipong parang may nanalo sa jackpot sa loob. Dahil likas na usisero at wala pang hiya, sumilip si Young-ji sa bintana. Ayun, si Nyonyaso ang may-ari ng boarding house. At si Young-song, isa sa mga boarder, abalang-abala sa, di na natin idedetalye. Basta may himig ng Netflix and chill. Matapos ang kanilang romantic warm-up, nag-ayos ng buhok si Nyonyaso at ngumiti pa kay Young-ji parang walang nangyari. Tapos, nagpresenta naman si Young-ji na gusto niyang umupa doon. Dahil may bakante pa raw pumayag si Nyonyaso. Agad-agad may kwarto na siya, may libre pang trauma. Kinabukasan, habang mahimbing na natutulog si Young-ji, biglang pumasok si Nyonyaso para gisingin siya. Napasigaw si Young-ji, hindi dahil sa kaba kundi dahil may sariling flag ceremony ang kanyang manoy. Ngumiti lang si Nyonyaso at sinabing, bangon na, baka malate ka sa klase. Awkward, pero may lambing. Kinagabihan, naginuman si Young-ji kasama ang mga bagong kaklase. Nalasing siya ng todo at nagkaladkad pa uwi. Buti na lang may dumating na isang napakagandang dalaga na tumulong sa kanya. Ang twist? Siya pala si Soyong, anak ni Nyonyaso. Pagdating sa kwarto, biglang nagtanggal ng jacket si Soyong na parang may pa-seductive scene. What? Si Young-ji at tinanggihan siya, kaya umalis si Soyong na parang contestant sa pageant na natalo sa Q&A portion. Kinabukasan ulit, yes, may part 2 ang flag ceremony. Pumasok na naman si Nyonyaso para mag-collect ng labahin at naabutan si Young-ji na muling may sariling paparada. Napangiti lang si Nyonyaso na parang may naiisip na hindi natin pwedeng i-broadcast sa umaga. Nang gabi, ikinuwento ni Young-ji ang incident na yon sa tropa. Ang sabi ng kaibigan, bro, bet ka nun si landlady. Obvious. At doon nagsimula ang mga ilusyon ni Young-ji. Ilang araw matapos yon, habang papasok sana sa klase, hinarang siya ni Soyong. Birthday daw niya at gusto siyang yayain mag-date. Aba, absent agad si Koya. Nag-shopping sila, nag-park date, nag-dinner, parang soft launch ng relasyon. Pero habang pauwi na sila, may nakita si Young-ji sa harap ng boarding house. Isang babaeng naka-cross arms at may death stare. Si Suhi ang jowa niya sa probinsya. Nanlumo si Soyong hindi dahil busog siya, kundi dahil busog pala si Young-ji sa jowa. Kaya dumiretso siyang pumasok ng bahay. Iniwan si Young-ji sa labas na parang batang nahuli ng nanay na may laruan sa ilalim ng unan. Pagkatapos ipakilala ni Sunhee kay Nyonyaso, dinala ni Young-ji ang jowa niya sa kwarto. Pero teka lang, parang may sumiklab na selos radar. Si Nyonyaso kasi bigla siyang nasingkit ang mata, napakunot no, at sumulpot na lang bigla sa kwarto ni Young-ji dala ang mga bagong labang damit. Habang nakatayo si Young-ji na parang basang manok, bigla na lang sinabi ni Nyonyaso, "Dito ka na lang matulog, iha." Sabay turo sa kama ni Young-ji. Sabi ni Young-ji, "What?" Kinabukasan, dumating si Young-song, yung boarder na laging mukhang may ginagawang kalokohan. Nakipagtsikahan kay Sunhee at dahil busy si Young-ji sa klase, sinamantala ni Young-song ang pagkakataon. Sabi niya, "Halika, ikot kita sa syudad." Akala ni Sunhee city tour, hindi pala creepy tour. Habang nakaupo sila sa park, biglang naging marupok si Young-song at sinubukang mang-chancing. Si Sunhee na pa, "Hoy, mga kamay mo." Sabay finger wag at maladar na natadyak. Galit na galit siya at umalis, ngat dahil sobrang inis, nagdesisyon siyang umuwi na lang ng probinsya. Walang paalam, walang text, parang multo. Nang nalaman ni Young-ji na umalis na si Sunhee, huli na ang lahat. Naka-emo mood si Koya sa kwarto, habang nakatingin sa kisame na parang may iniintay na subtitle sa buhay niya. Biglang kumatok si Nyonyaso, may dalang chichirya, at dahil pareho silang emote, nagka-comfort session sila. Alam mo na, hindi na chips lang ang naubos. Pagkatapos nun, sinapian ng guilt si Young-ji. Unti-unti siyang naging sungit at suplado, lalo na kay Young-song na sinisisi niyang dahilan kung bakit nasira ang relasyon niya kay Sunhee. Hanggang isang gabi, bumalik ang karma. Dumating ang lasing na mister ni Nyonyaso, pinagbuhatan siya ng kamay at kinuha pa lahat ng kita sa paupahan. Sabay silang nag-inuman ni Young-ji, nagdrama sa veranda, parang eksena sa teleseryeng Mga Luha sa Baso ng Hinebra. Kinabukasan, habang tulog pa si Nyonyaso, umalis si Young-ji nang walang paalam. Umuwi siya sa probinsya diretso kay Sunhee, humingi ng tawad. Si Sunhee naman, ngumiti lang at parang sinabing, "Sige na nga, pero wag ka na ulit magpahuli sa CCTV." At doon,
Nagtatapos ang pelikula. May halong drama, selos, at pulbos ng kabaliwan.